Pakinggan naman natin yung pakinggan naman natin yung dito naman tayo sa 18 Marines. Oo, yung kanilang interview kahapon pakinggan natin 'to. Kasi 'di ba pinapunta na sila sa sa ombudsman. Pinapunta sila sa ombudsman para magpaliwanag. May hearing sana kahapon eh. 'Di ba sinabi ko sa inyo may hearing sana kahapon. I was also expecting. Kaya lang hindi natuloy yung hearing na 'yon kasi nga putya pinadlock yung Senado. Pinadlock yung Senado, tapos kunyari na-hack yung na-hack yung kanilang website, tapos kung may sinasabi daw si Matibag na siya na mayroon daw threat sa Senado. So hanggang kailan to ipapadlock? So, pag bumalik na kayo mula sa pag-i-excursion nyo dyan sa Mindanao, tatanggalin na yung padlock, gano'n. Wala nang threat pagka gano'n. Hanggang kailan tong threat na to? Hanggang Lunes lang ba? Hanggang ngayong Webes lang ba? Para hindi mag-conduct ng Blue Ribbon Committee? So, kapag Blue Ribbon Committee na ni Erwin Tulfo yan, wala nang threat yan, balik na ulit kayo sa Senado, gano'n. Ang gulo talaga nito nangyayari sa Senado na to, delikado talaga ito. So ngayon, huwag kayong mag-alala kasi meron akong information na nakuha na whether they like it or not, itong hearing na Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta mangyayari. Kung hindi diyan sa loob ng Senado, okay lang. Basta mangyayari yan mga bossing. At sanctioned yan ng totoong Senate leadership ni Cayetano. At mga boss, meron pang bago. May 14 na lalabas na mga militar, tas may 7 pa. So 14 plus 7 may 21 pa. Imagine may 18 na, meron pang 21 na magte-testify at magsasabi ng mga pagnanakaw kung saan sila nagdi-deliver o sino man ang mga sangkot dito, meron. Kaya talagang tain-tai sila, mga bossing. Ano masasabi ni Baligod dito sa balitang to? 50 isang beses lang? Isang deliver lang? Yes. Yun yung deliver na ako. Ilang maleta na? Ilang large maleta, sir? Mga large, Hindi ko medium, o small pa yan, alala sir? ko kung ilang maleta basta 20 patas yung may deliver na. So, isang delivery lang? Yes. Senator, bigyan mo na sir, kahit rango lang. Senator or Congressman? Yun lang, yun lang ang pangalan. Marami naman sila. Congressman. Congressman. Very fruitful naman, no? So, nabigyan ng PUA. Congressman, benteng maleta. Sino yan? Diba? Yun yung sinasabi natin dito Panfilo Lacson Wala kang ni isang congressman na pinangalanan o pinakasuhan. Diba? Ikaw lang naman ang nag-conduct ng hearing laban dito sa flood control scandal na ito. Hindi nag-conduct ng hearing ang Congress kasi nga, paano siya magka-conduct ng hearing? Sila Sila yung mga magnanakaw So sinabi mo, merong mga congressman. Sinabi din dyan mismo sa Senado na may mga congressman. Kung kaya mong pakasuhan yung mga kasamahan mong senador, mas kaya mong pakasuhan yung mga congressman. Di ba? Hindi mo man sila kano-ano Itong mga senador, at least kaibigan mo, yung mga congressman, hindi Pero wala kang pinakasuhan na kahit na isang congressman. Puro senador lang. Bong Revilla, Jinggoy Estrada. Kasi nga politika, walang hiya kasi wala kayong wala naman kayong concern sa Congress Kung ano mangyari doon, wala kayong pakialam Hindi nga natin alam kung yung mga sangkot na mga congressman diyan kung nakapagbigay ng pera sa inyo para hindi nyo sila idamay. Congressman, imagine. Kahit isang congressman wala nakasuhan. Yung mga kaso ng congressman hindi pa galing mismo doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Tarantado talaga ito si Ping Lacson Bading talaga Ang isa sa mga 18, si Johnny Butuan, na ibahagi ang lahat ng kanyang nalalaman. At nakita rin ng mga panel of investigators na yung yung laman ng kanilang joint affidavit ay lang yon, parang kumbaga teaser, no, para magkaroon lang ng investigation at maraming ibinahagi ng mga impormasyon. Sir, can we know kung yung specific party witness? Well, I can tell you in general terms, no? Kasi pag pumasok kasi tayo sa ombudsman, may confidentiality na yung proceedings. So, nagbigay ng karagdagang detalye doon sa mga nilalaman ng joint affidavit. So, halimbawa, sinabi nila nag-deliver kami ng pera sa ganito, saan nanggaling yung pera? So, sinabi nila na galing sa ilang contractors, yung minsan naman ay galing sa bangko mismo, no? Na malakihan ang withdrawal, etc. Saan bangko yan? So, sinabi yung mga detalye. So, for the record po, isa po siya sa nakapag-deliver ng pera? Oo. Lahat yung 18 naman nakapag-deliver.
Sir, dun sa dilim, may mga pinangalanan ba sa ano yung naging papel niya? Yes, sabi ko nga, I cannot share with you the details now, but general, nagbanggit siya kung sino yung pinadalhan, paano nila dinala, saan nanggaling yung pera, etc. No? So, ganun to. So, personal involvement niya. Yes, oo. Sir, so mga lawmakers ba ito? Tama ba ito? Well, yung mga nakapangalanan sa affidavit nila, yun na yun, no? Nagbibigay lang kami ng karagdagang impormasyon para mas malinaw. No? Katulad nun, nung isang mambabatas, sabi niya kasama siya sa pagde-deliver, so saan nanggaling yung pera? Okay. So sinabi, iba-iba kasi yung pinanggalingan ng pera, tapos iba-iba rin yung kasama ko nung nagde-deliver kasi hindi lang minsan, kundi maraming beses. Sir, siya, with regard to, say, Sir Johnny, no? Ilan yung mga lawmakers na pinag-deliver niya personally? Hindi ko matandaan, no? Sir, mga Halika dyan. Sir, ilan yung lawmaker yan na ikaw mismo yung nag-deliver? Kita mo yung pera, paano yun? Ilan yan? Or na, sir? Sir, application. Isa lang po sir yung mga panggala ng mga pangalan. Sinabi mo na rin naman kayo sa mga ilan yan, ang lawmaker? May isang lang po yung ako na nakapag-deliver ako sir kay... Wala mo na, wala mo. Ilan? Ilan po sir? Ilang maleta po yan, sir? Huwag tayo magbanggit ng pangalan. Okay, sir, pero ilang lawmakers? Sir? Isa po. Sa Ilang How many deliveries times, sir? po? Isa lang po sir. isang beses sa pero ikaw talaga yung nag-bit-bit, nakita mo yung laman, sir? Opo. Sa mismong bahay ng lawmaker? Yes sir. Magkano? Large ba yun? Mismong bahay, naku si Kimbo yan. Hayop yan. May pusit naman po. Mga rough estimate, mga magkano yan? Hindi po kayo simil sir eh. Pero sir, sabi niyo doon may post-it eh. Eh, sa post-it doon nakalagay yung amount. Opo sir. Magkano yung nakalagay sa Bisa post-it? po, yung nakita ko doon sir is may 40M. May 50M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes po. Yun yung may deliver na amount. Ilang maleta na lang. Ilang large maleta, sir? Mga large, Hindi ko medium, po o small pa yan, maalala sir? kung ilang malir tapos sa 20 pa tayo sa may deliver na. Sa isang delivery lang? Sir, ano nangyari to sir? Sa nung ano sir, last, November 21, 2023. 23. 20. Sir, ano ba to? Yun na lang, sir. Bigyan mo lang sa amin. November Senator or 2023. congressman? Ano po? 23. 23. Senator, bigyan mo lang, sir. Kahit rango lang. Senator or congressman? Yun lang. Yun mo lang ang pangalan. Marami naman sila. Congressman. Congressman. Sir, speaking of congressman, 4 House members filed cyber libel and related charges against you and the 18 security personnel. Sir, how do you respond to this multiple Well, it's their right. complaints? It's their right to file complaints against us, and it is also our right to respond to those complaints. You know? And okay lang yun, normal. We're not bothered. Okay lang. You're not concerned na 4 na yung nagpa-file sa inyo, no? Hindi lang 4 eh. Parang 8 na. Wala na, sir. So, Bali ganun ang magiging procedure. Anong sabi ng ombudsman? Ba't daw nila ginagawa? Anong objective? Proper build-up of cases na ito. Aha. Step before Sandigan Bayan. Okay, so sir, fact-finding to case build up Yeah. to eventual PI siguro yan. Oo, sa Sandigan. No, PI na ito actually. Ang mangyayari dito, after makuha yung mga affidavit, ipapadala nila sa respondents. Yes. Then mag-submit sila ng counter affidavit. Yan yung mga nangyayari sa 18 Marines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo